So good day nga sa inyo mga kaalpa, no? For today's video vlog nga pala, in-invite nga pala tayo dito ni Sir Alden, yung agent ng Bolt Harold dito sa Royce Group. So bali, nandito nga pala tayo sa Paniki Tarlac Estasyon. So ang i-update nga natin dito ay yung Suzuki Raider R150 Pro at yung Raider Blade Edition nila. So talagang napakagwapo. Kung bibigyan nga tayo ng Suzuki ng Raider, talagang kukunin ko kagad. Kahit sobrang linis ito, iwawashing ko kagad to sa bahay. At kahit bagong change oil at bagong coolant to, putik na yan, papalitan ko lahat. Kasi nga binigay ng Suzuki, di ba? Pero malay mo ibigay sa atin ito. Talagang napakapogi ng kulay puti nila. So baka lang naman nabigyan tayo, no? So nakita ninyo yung mga kulay, hindi ko nasasabihin, hindi ko naisa-isahin. Pero ito yung pumukaw ng attention sa akin, yung Raider Blade Edition nila, napakapogi. At ganito naman yung itsura ng compartment niya. Tapos pwede na rin kayo mag-charge ng cellphone dito kapag may biyahe kayo. Kaya kung wala kayong kuryente sa bahay, pwede kayo mag-charge dito. So lagi kasing nawawalan ng kuryente dito sa Paniki. Ito lang yung di ko nagustuhan, putik yan, ang pangit ng signal light. So para sa akin to, ewan ko na lang sa inyo, dapat to tinanggal na lang nila yung parang sa dati na lang din yung design. Tapos ganito yung switch nya, so napaka crispy. So pagka naulan siguro baka hindi na rin yan gumana. So wag nyo na lang ibabasa or wag nyo na lang ipapaulan yung switch nito. Tapos ito yung side pairings nya, ayan, medyo gumagalaw ng konti. So di ko alam kung bakit gumagalaw ng konti ito, no? Pero dito nakapix naman. Tapos ito yung lalagyanan ng coolant nya. So natatanggal pa rin yung pinaka radiator cap. Tapos ito kulay metallic silver yung crankcase, and then marami na ring mga sensor na nakalagay rito. Tapos naka half shifter na rin pala siya rito. Ay napakaangas. So dito naman naka-showa na rin siya na monoshock. So wala po itong baso. Tapos ganito pa rin yung size ng gulong niya. Ayan, so 80 by 90 by 17. Tapos yung pinaka trademark na design ng Magsina, ganito pa rin. So gulay bronze pa rin. Tapos ito 38 na teeth dito sa sprocket nya. So 428 na rin to mga kaalpa. So napakaganda rin ng mga materyales sa ginamit. Tapos dito yung susian nya. So dito pala sa Raider Blade Edition, hindi siya keyless, disusi siya. Dun sa Pro, siya, keyless siya. So may remote siya. So dito napangitan lang talaga ako sa signal light, dapat mas pinasexy pa nila. So nilagay na lang din sana sa tail light. Tapos yung sa front wheel mags, ganun pa rin yung design nila rito. So wala pa rin nagkaiba. So 70-90 pa rin yung gulong niya rito. Tapos ganito naman yung itsura ng side view. So mas nag-focus tayo dito sa Raider Blade Edition kaysa dun sa Pro nila. Talagang napaka-pogi. So dito, dual overhead cam, 4 valve. Tapos yung bagong technology nila, yung clutch assist system. So sabi ng tropa, parang nabawasan yata yung yung clutch plate, ewan ko. Correct me if I'm wrong na lang. So napakaganda pa rin ng mga brake lever nya. Tapos ito naman yung Pro Edition. So di ko alam bakit ganito yung ginawa nilang design. So mas pogi pa rin talaga yung ganitong design compare mo dito. Kung ako sa Suzuki, dapat yung headlight nito parang sa Blade Edition na lang Tapos makita ninyo ABS yung Pro. Tapos ito yung channel nya, bali single channel lang siya. So yun lang naman yung nagkaiba dito. Yung sa likod, mamaya papakita natin, wala siyang ABS. Tapos halos same na same yung body nila, yung headlight lang ang nagkaiba, pati yung signal light, pati yung sa bandang taas ng panel. So yan yung nagkaiba rito. Tapos ito naman yung itsura nung pinaka keyless nya rito mga kalpa. So ganyan na ganyan yung itsura nya. Tapos yung sa compartment, halos same na same sila dito. So ganito yung itsura nung Pro sa Blade Edition. So same na same lang din sila. Halos walang nagkaiba. Yung body lang talaga ang nagkapareho. Tapos yung nagkaiba rito, yung Pro naka-emblem. Compare mo dun sa Blade Edition, naka decal siya. So mas maganda pa rin talaga yung Blade Edition. So ito si ma'am, nagpa-assist tayo. Check natin kung anong itsura nung remote controller nya, yung sa susian. So ito pinabukas natin, selyado pa yan pero tayo lang yung malakas dito na may access. So ipapacheck pa natin yan. Ititignan natin kung ano yung itsura nung
remote control nila rito. Ayan, nakaselyado. Tapos ganito na yung itsura nung keyless niya. So nandyan na rin yung code, bale yung duplicate niya. Tapos ito naman yung susi dun sa pinakalikod niya para mabuksan ninyo kapag ka magpapagas kayo. O, diba, napakaangas. So same na same lang din sila ng Blade Edition. Kung ano yung itsura ng loob ng Pro, ganito rin yung loob nung Blade Edition. So yan, nakumpleto na rito, magpapagas ka na lang at sasakyan mo na lang itong motor na to. Tapos ito, humingi tayo ng quotation nila rito. So dito muna tayo sa Raider Blade Edition. So yung cash niya naglalaro sa 130,200 pesos. Tapos kapag tagirap ka o naghihirap ka, kung di ma-afford yung cash, so ang down payment nito ay nasa 13,100 pesos. So yung 1 year niya, ito, nasa 13,943 pesos. Yung 2 months ay 2 years, 8,063 pesos. Tapos kung talagang naghihirap ka, hindi mo talaga kaya yung 1 year tsaka 2 years, pwede kang mag-avail ng 36 months para malaki yung kita, 'di ba? So malaki yung interest, pag lalong tumatagal, mas malaki yung interest. So ito, naglalaro siya sa 6,164. So idadrop ko na lang or ipipin ko yung contact number nila dyan. Tapos dun sa Raider R150 Pro, pagka medyo paldo-paldo ka sa scatter, ang cash nito 148,600 pesos. Pero kung talo ka sa scatter, yung down nito nasa 14,700 pesos. Pag 1 year, kung nasa abroad si mama mo, ito 15,441 pesos. Pagka 2 years naman, kung empleyado ka sa labas, ayan, pang service mo, yung monthly niya naman 9,297. Tapos kung umasa ka lang sa jowa mo, yung 36 months niya 7,329 pesos. So ito yung quotation niya. So ang laki ng difference. So sa Pro, siguro naglalaro sa 18,000 plus yung difference nung Pro dito sa Blade Edition. So pagka 1 year ay dito tayo sa down, so mas mataas ng 1,600 sa down. Tapos sa 1 year, kung i-compare natin, so halos same lang sila, nasa 1,000 pa rin yung pagitan nila. Ayan, so nasa sa inyo na kung cash o hulugan yung kukunin ninyo. So yun lang yung update dito sa Raider 150 Blade Edition tsaka dun sa R150 Pro. Ito yung hulugan price update. So kung meron kang pang cash, i-cash mo na lang para wala ka nang inisip na interest. So bali lagi tayong mag-upload ng mga ganitong price hulugan update. So stay tuned lang kapag pupunta tayo sa mga iba-ibang lugar para ma-compare ninyo yung presyo, kung sino yung mataas sa interest, sino yung mas paldo, di ba? So bago tayo magtapos, wag niyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. Thanks for watching. I know is not enough.